Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Iba pang mga balita, mas maraming mga oportunidad sa trabaho ang aasahan para sa mga Pilipino sa pagpasok ng mas marami pang Chinese investors sa ating bansa, ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay kasunod na rin ng mga napagkasunduang bilateral meetings sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga Chinese Chief Executive Officers o CEOs sa Beijing sa kanyang state visit noong Enero 3 hanggang 5, kasama na ang Department of Trade and Industry Secretary na si Pascual. Ayon pa sa opisyal, maraming mga Chinese business owners at investors ang nagpahiwatig na nais nilang mamuhunan dito sa ating bansa o palawakin pa ang kanilang operasyon dito sa bansa. Nauna na ngang dumalo ang Pangulo sa mga pagpupulong kasama ang mga CEOs mula sa iba't ibang sektor gaya na lamang ng agrikultura, renewable energy, mineral processing at e-vehicles. Magbibinipisyo din dito ang foreign exchange earnings ng ating bansa mula sa pagtaas ng export ng mga produktong pang-agrikultura. Sinabi pa ni Pascual na ang mga investments ay magdadala ng remittances dito sa ating bansa. Pagdating naman sa supply, isa pa sa magiging benepisyo ng mga kasunduan ay mapapababa ang cost ng agricultural output. Saad kasi ni Pascual na dahil ang China ang biggest trading partner ng Pilipinas, ay maaaring makapag-avail ang ating bansa ng foreign trade agreement concessions, kabilang na rin dyan ang mga taripa. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Good news! Sa wakas, kaso ni Suspended Bureau of Correction Chief General Bantag, posibleng mabasura. Dagdag pa ng abogado ni General Bantag na ilalabas umano nila ang katotohanan na inosente si Bantag. Ayon kasi sa panibagong ulat ng NBI na ibinalita naman ng CNN Philippines. No direct evidence pointing to Bantag and lapid killing. The National Bureau of Investigation admitted there is no direct evidence linking Suspended Bureau of Correction Bucor Chief General Bantag to the killing of radio broadcaster Percy Lapid. Technically speaking, wala naman. There is no direct evidence linking, but we're also using the concept kasi of the totality of circumstances. Attorney Eugene Javier of NBI told to CNN Philippines, and quote, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maliwanag pa sa sikat ng araw, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Gustong matanggal ang pinakasagabal at si Bantag na yun para makabuelo lahat ng plano nila at kung ano man ang yun, antabayan na lang tayo. Kakalungkot at kakatakot. Kakalungkot kasi nababaliwala at nasasayang lahat ng naumpisahan ni Tatay Diggs. At sa nakakatakot naman, balik naman ang dati nung panahon ni Pinoy. Maaring planted yung pagdawit kay Bucor Bantag at marami ang sinagasaan ni Mr. Percy Lapid mabasa. Di lang 3 person. Marami kung babalikan nyo ang mga video ni Ka Percy. Isip-isip din pag may time. Pakiusap sa mga testigo at lahat ng high government official. Malawakang investigasyon, establish link, proof of evidence. Yun ang pagbabasihan bago final na magsampa ng kaso. Masyado kayong nagmamadali, may hinahabol ba? Pinagtutulungan nila si Sir Bantag kasi ayaw nila na mananatili si Sir Bantag dyan sa Bucor kasi hindi sila makapaglaro ng negosyo nila sa loob kung nandyan si Sir Bantag. Mamamayagpag na naman ang droga dyan sa Bilibid. Opinyon ko lang po ito. Samantala, kaugnay sa balitang ito, Senator Raffy Tulfo ginulat ang lahat sa Senado matapos nitong harap-harapang binanata ng mga opisyal na nagpupuslit ng mga kontrabando sa Bucor. Ang hamon na tanong ng marami sa ating mga kababayan, masusolusyonan kaya ni General Katapang ang mga problemang ito? At eto na nga mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ang full video. Usapan natin, ito po, nagkabaliktaran na po, no? Ngayon pong araw na to, nagsampan naman po ng kaso. Same case na isinampa sa kanya ng DOJ. Ito pong main suspect o mastermind. Inaakusahang mastermind pala sa Percy Lapid double murder case, no? Na si General Bantag. Ngayon naman po, si Bantag naman po ang nag-uksa kay DOJ Secretary Remulla dito po sa
dito po sa sa ombudsman, sinampahan naman po ni Bantag itong si DOJ Remulla ng same case, kasong murder, dahil din po sa pagkamatay ni Lapid at saka ng iba pa, no? Conspiracy. Naman pong araw na ito, si General Bantag naman po ang akusa, no? Kay Remulla, na siya po ang nag-orchestrate ng Lapid's murder. Ayan. So, sinampahan po ng kaso ni General Bantag itong si DOJ Secretary Remulla dahil po sa pagkakapatay nga ni Percy Lapid, o mas kilala o sa tunay na buhay ay si Mabasa. Okay. Ang basehan po ni Bantag, ayon po kay Bantag, no? Si Remulla po ay ang isa sa mga huling binanatan ni Percy Lapid. Galit na galit daw po ayon kay Bantag, no? Nagalit po dahil very vocal po na pag-criticize ni Percy Lapid dito po kay Boying Remulla, kahit hindi pa man siya nagiging secretary ng DOJ. Binabanggit po rito ni General Bantag yung involvement po ni Secretary na may petsang January 4 yung kanyang complaint sa ombudsman, no? Si Remulla daw po ang mastermind dahil po sa kaatake ni Lapid mula po ng July 2020 pa, no? Marami na raw pong atake itong si Percy Lapid kay Remulla. At alam niyo naman kung paano po magsalita to si Percy Lapid sa kanyang programa sa radyo. Kaya po 4 days before Percy Lapid was killed, muli na naman pong inatake, no? Inatake na naman daw po ayon kay Bantag ni Percy Lapid si Secretary Remulla. Kaya po yan po, no, yung sinasabi po na yung involvement po ni Secretary Remulla o yung pagde-depend o yung ang dahilan po ng atake nga ni Percy Lapid, yung depensa ni Remulla dito po sa mga pogo. Incidentally, nagkataon daw po, ito pa ang isang pahayag ni Bantag, no? Nagkataon daw po na yung hard killer, matindi raw po ang pagkakataon ayon kay Bantag na nagtago yung hard killer doon po sa lugar ni dating congressman at DOJ, ngayon po ay DOJ Secretary Boying Remulla, no? Sa Bacoor, Cavite. Kaya po, this clearly shows, sabi po dagdag pa ni Bantag, na nakakaramdam po dahil doon siya nagtago sa Cavite, particular sa Bacoor, pakiramdam po ni Joel Escorial ay mas safe siya doon sa Bacoor. Yan po yung mga pinahayag ngayon ni Bantag. Kaya po walang duda ayon sa kanya, no? Yung DOJ chief, siya po yung pinaka-utak sa pagpatay dito kay Percy Lapid at kay June Villamor. Okay. Percival Mabasa sa totoong buhay. Ngayon, bukod po sa murder, sinampahan pa rin po ng kaso na iba pang kaso, no, ni Bantag, katulad po ng libel, paninirang puri, tsaka iba pang administrative case itong si Remulla. Sa isang banda naman po, ito naman po yung sinabi ni DOJ Remulla, nakasagot po agad. Grabe naman po talaga ang sagutan na to. Ayon po kay Remulla, ito naman po. Sabi ni Remulla, nakasagot po agad dito sa mga paratang sa kanya, I don't know where the legal theory is coming from, pero it's okay. Ano yan he is trying to exhaust all his possible remedies, which is to go against me personally, but it will not change anything. The cases will continue. Our job is to prosecute people. The DOJ is primarily a prosecutorial arm of the government and nobody else will do it except us. Ano yan Maybe, dagdag pa ni Remulla,
may be desperate acts of a desperate person. So tinawag po ni Remulla na desperado itong si Bantag sa paghahain ni Bantag ng kaso pagkontra ng kaso ni Bantag dito po kay Remulla. Okay. Medyo mapapaisip ka rin, no? Pwede po pala yun. isang kaso o dalawang magkaugnay na kaso, pwede palang mag-akusahan yung dalawang magkalaban na partido, no? Sa kaso po na to, si Remulla at saka si General Bantag. Mahirap po niyan. Ito po, matagal na natin sinasabi to, no? Pareho po sila naglalaban sa sa Court of Public Opinion. Ang karapat-dapat na po siguro, matagal na po to. Hindi na po siguro lahat na siguro ng alam na natin yung mga detalye, no? Isa pa po yung yung marami pong sinabi si Bantag tungkol naman dun sa iba niya pang kaso, katulad po nung sinasabi daw ni Remulla na sinabi sa kanya ni Bantag yung paghukay ng Yamashita Gold, no? Ang tanong ni Bantag, kung alam mo pala, bakit hindi mo, abogado ni Bantag, bakit hindi mo pinigilan? Thank you very much muna kay 818 na nagpakape sa atin ng $9.99. Okay. Konting commercial lang po, no? Yung mga, kung kayo po ay mga FB friend ko, medyo restricted po yung FB ko. Meron po nag-hack sa FB ko nag-post ng kung no? Restricted po. Pasensya na po kayo kung hindi po ako nakakasagot. Kung ako yung mini-message nyo, nakikita ko yung message. At yun nga po mga kaibigan, dito po magtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!